Good morning, good afternoon, and good evening po sa mga kababayan natin. Ito po si Xiong at ito ang inyong katinig. Welcome po ulit sa ating channel. Pag-usapan po natin ngayon, talakayin ang dalawang tao. Unang-una, itong si Lacson ay di umano'y babalik na muli sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon. Kung naalala nyo po, Bagya, itong si Lacson sa kasagsagan ng kontrobersya at mga revelasyon nangyari dyan sa Blue Ribbon sa pagdinig, ay biglang nagtampo at nag-resign bilang chairman. Sa hindi malamang dahilan, maliban sa mga alibis niya and excuses, na he's serving in the pleasure of his colleagues daw, which is wrong. Kasi dapat ang pagsilbihan niya yung taong bayan, yung peers niya na sinasabi. So, kaya nag-resign. Pero on the other lens, sa isang anggulo, kung titingnan, sabi nga ni Drilon noon, sa isang interview niya, isang galawan daw yun ng mga opisyal dyan sa Senado pagka nasa masamang posisyon yung Senate President, which is Soto. So para hindi matanggal yung presidente ng Senado na alam naman natin na kaibigang kasapakat niya dyan, so nagsakripisyo siya para ma-divert yung atensyon, para ma-appease yung or ma-lessen yung impact sa baka matanggal sa pagka-presidente yung kanyang kaibigan. At isa lang yun sa mga dahilan, mga kababayan. So ngayon babalik na daw. Siguro nakapag-isip-isip, pero ituloy natin yung pagtalakay dyan mamaya-maya. Pangalawang pag-usapan natin, mga kababayan ko, mga katinig, ay tungkol sa isang tao dyan sa Kamara, yung sinatawag nating House of Representatives, with the word Tibbs. Stress po natin yung last word na yun, which is, anyway, it's just one word, pero gawin natin dalawang word. 2 syllables. House of Representatives. Mga magnanakaw po kasi ang mga tao dyan. Yung mga nakaposisyon dyan. Hindi lahat, pero karamihan. Yung mga hindi naman na nakakaalam, sila po ay hati-hati dyan kung sa aking opinion. Yung mga hindi umiimik, walang pakialam, yung nakikinabang, at yung talagang mga kurakot, mga buhaya, baboy na walang kabusugan, takam na takam sa pera ng bayan. So anyway, bago tayo mapalayo, yung pangalawang taong pag-usapan natin ay itong si nangangalang Elijah San Fernando. Napanood ko kasi yung isang video nito nung bago pa lang siya. Anyway, that is the first time na nakita ko siya sa lens ng telebisyon. Dahil nung sa Enpracom hearing nung mga tungkol dun sa mga fake news, etc., lumabas yung taong to. Pangalan niya si Elijah San Fernando. Isa siyang first nominee ng isang ano na yan? Basta mamaya, makita nyo na lang po. Nakalimutan ko na. So, nabilib po ako dito sa paninindigan ng taong to at sa kanyang pananalita. Diretsa, walang preno-preno, at tinutumbok niya kung anong issue, at hindi siya, walang filter yung bibig niya. Walang filter yung bunganga niya. Huwag na po nating pagtagalin at tingnan po natin at panuurin at reaksyonan, komentaryuhan po natin, at kung maaari, kung kinakailangan, batikusin natin yung mga kanilang mga statement o pananalita dito. Unahin po natin itong si Lacson, kung saan ay sa palagay ko sana tama tayo
baka natauhan na siya, kaya gayon, bumabalik na siya sa di umano sa pagiging chairman sa Blue Ribbon Committee. Sana natauhan siya dahil pinulaan at binatikos siya ng mga netizen at kung ano-ano pa at sino-sino pang tao, lalo na yung mga DDS. Dahil obvious and so apparent na he is trying to, well, in my own opinion and assessment, pinoprotektahan niya yung pathway or direksyon patungo doon sa kaibigan o kumpare ng kanyang kaibigan na si Tambaluslos. So, bago po tayo adjust natin tong camera. Pasensya na ha. Baguhan lang po tayo dito sa pag-vlog. But then, we will try our best para makapaghatid tayo at makadagdag tayo sa mga sumisigaw, nagbibigay tinig hanggang sa marinig po tayo ng mga bumabalaur at kumakamal sa kaban ng bayan. At least, hindi tayo nananahimik lang. Ang layunin po natin dito ay para makadagdag tayo doon sa mga sumisigaw nga. Isa doon ay yung idolo kong sino yon? Si Boss Dada. Yan, matindi yan. At si of course, si Banat Bay. So ito po, panoorin po natin itong si Lacson kung saan ay babalik na daw. And then, komentaryo natin, pagdikit-dikitin natin kung ano man ang may bibigay nating impormasyon. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel, kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwede mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage. May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Zaldico. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may daladala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook doon sa house under construction. Ako mga kababayan, anyway, we are all entitled to express our own opinion sa mga pangyayaring to. Diyan sa Pilipinas, particularly dyan kay Master Sergeant Guteza. Nung unang-una pa, ay sa palagay ko, dalawa yung opinion ko dyan eh. Una, talagang bilib ako dahil matapang siyang lumitaw, naglahad ng kanyang mga nalalaman at binunyag niya yung di umano'y mga basurang dinadala niya sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez at ng kanyang mga kasama noon. Ang problema, lagi po ako, lalo na, hindi ko basta lang lulunukin o i-acknowledge, in other word, yung ginawa ng tao and then I will believe straight away. No. Kailangan po isipin natin yung sa kabilang anggulo. Anyway, let me be so straight to the point with this. Wala nang pakimik-kimik tayo dito. Ako ay hindi naniniwala kay Guteza. Pero malaki ang posibilidad na pwedeng pain lang si Guteza. Bakit po? Kasi posibleng isa sa mga dahilan, ganito kasi yan. Bakit siya naglaho lang bigla? Okay. Baka takot o baka parte yun ng kanilang plano? Kung may plano to at hawak to o tao to ni
tambaluslos, posibleng ang agenda nila ay sirain lang yung mga susunod pang maglalabas ng ganyang mga statement. Di ba po? Ito, i-elaborate po natin ng bagya. Kung ako, si Gutesa, at hawak ako, kung ako si Tambaluslos, para magawa kong sirain yung mga lalabas pang witnesses at kanilang mga sasabihin laban sa akin, ay maglalabas ako or magbabayad ako ng taong kunyari ay magsasabi ng mga bagay-bagay but in the end magre-recant yung taong yun para sabihin na may nag-utos sa kanya, which is on the side of my critics. Kung limbawa lang yung mga DDS or yung mga Pinklawan na inutusan siya na magsalita against Romualdez, no? So ang magiging mangyayari po doon ay mawawalan na ng credibility yung tao. Hindi lang yung taong yun particularly, pati yung mga lalabas pang witnesses, which is kasi ngayon ang nangyayari dyan sa Pilipinas, hati-hati. Very obvious naman na may mga DDS sa atin, which I am one of them. I am one of them. Yes. And I am proud to be. I am claiming that personally, not accepting any confirmation from pero supportadores po ako ni Pangulong Duterte. And that I will pledge. Secret po natin yun. Anyway, balik po tayo dito. So, sabi ko nga, palayo tuloy tayo. Yung sinasabi kong posibleng strategy ni Martin Romualdez, hindi sa pinagbibintangan ko yung si Gutesa na ito nga ang plano niya. Pero wag po nating sasarduhin yung posibilidad na posibleng ganun. Lalo na ngayon, biglang umatras yan umalis sa posisyon sa pagiging chairman si Lacson, and then biglang bumalik. Anong ibig sabihin? Tapos nawala bigla yung si Gutesa. Hindi kaya ay magkakasapakat hawak ni Martin Romualdez yun at pakululang nila yun. Kasi hindi naman kilala ni Marcoleta yun, bigla lang sumulpot. Pati yung yung unang dinulugan nun na si Depensor. So, yun lang. Huwag na natin i-stress pa dun. But then, that's just one possibility. Diba? Ulitin ko. Kaya ako sinabi yun kasi posible nga na totoo yung sinabi niya, malaki yung malawak yung kaalaman niya, katotohanan dun sa mga pinagbinulgar niya, pero posible rin napain lang siya ni Tamba o ng mga kawatan dyan para masira yung kredibilidad at kung ano pang mga akusasyon na lalabas laban sa kanila. Sa mga anggulo, naratibong ganon na ganito may naglaglag o nagdala ng mga basura sa bahay, which is yung basura ay yung mga pera daw na maleta. So, masisira na yon. Masisira na yung anggulong yon, yung ganong optic. So, hindi napapansinin ng tao kasi ngayon ang mga tao, ganong mga naratibo, mamanipula, ikukondisyon, pag may nakikita sila, ay lalo na yung mga ututo nating kababayan. I'm sorry to say, but marami tayong ututong kababayan, ganyan. That's the reality. Crucify me if I am wrong, but then that's the reality. I'm just being so straightforward and frank to you.
mga kababayan ko. Sad to say. So balik tayo dito. So sana, ang pagbabalik nito, the comeback of Lacson, na siguro may divine intervention sa kanya, kaya siya ay nag-isip-isip, nagmuni-muni, nag-meditate, nag-reflect sa mga pangyayari, sa mga ginawa niya, na obvious naman na may pinapanigan siya. Yes, doon sa mga nakalipas, I'm not afraid to say it, na may pinapanigan tong taong to. Totoo naman kasi unang-una, yung mga Diskaya, hindi niya binibigyan ng pansin. No, yung statement ng mga Diskaya. Very passive yung kanyang approach. Pagka dun sa mga DE, yung district engineer, yung si Alcantara, yung si Bryce, dinidiinan nila masyado yung mga sinabi o yung statement nila. Samantala, kung iisipin nyo, i-analyze natin, mas maraming taong pinangalanan yung mga Diskaya. Ang problema, ayun ito, sinet aside lang nito ni Lacson. Nung una maganda kasi si Senator Marcoleta, yung ang chairman, nung una maganda yung takbo. Ewan ko ba bakit sa sama-samang pagkakataon napalitan nga si Escudero, kaya yon naging si Senator Soto, and alam naman natin na minority na yung mga, I'm not saying na yung mga majority ay mga siraulo, but then some of them are, but wala tayong magagawa, ganyan talaga. So kaya sana sa pagbabalik nitong Lacson na to, ay ituwid niya yung kanyang paglilid dyan sa Blue Ribbon. Huwag siyang maging biased, dahil kung hindi, ay pupulaan na naman yan ng mga tao. At isa na ako doon sa pupula sa kanya. True. Totoo. Wala tayong sisinuhin dyan. Kahit na issue-based tayo. Kung siya ay maninindigan, at alam naman natin, no, mga kababayan, very obvious and so apparent, evidently, na itong si Tambaloslos ay guilty. That's my opinion sa pananaw ko. Bakit? Si Saldico nga hindi na magpakita At saka hindi na talaga magpapakita yan si Saldico. Bakit? Pag nagpakita yan dyan sa bansa, pag bumalik yan, ay laglag lahat yung mga buhay at baboy dyan na nakatira sa mga nasa kamara. At siguro yung iba ay senador. Maraming malalaglag dyan. At kung magbalik yan si Saldico, sigurado, posibleng dalawa lang puntahan yan, sementeryo o kulungan. Totoo yun. So kaya, hindi babalik yan si Saldico. Kung ako si Saldico, hindi rin ako babalik. No? Pero kung ako naman si Saldico, maggagawa na ako ng biography ko. No? Saldico biography. Videoin ko yung sarili ko. Ipakopy ko ng multiple copies para kung sakaling tsiguyin ako, todasin ako ng mga ilalaglag ko, which is kasi nilaglag na siya He's been put under the bus. He's a sacrificial lamb ng mga kawatan dyan, lalo na si Tambaloslos. Diba? So kaya, kung ako, magiging wais din ako. No? Kaya kung ako sa'yo, Saldico, ilaglag mo na yung mga boss mo at gumawa ka ng video mo
ng transcript mo o ng statement mo, kahit wag mo nang panotaryuhan. Hindi naman importanteng panotaryuhan eh. Permahan mo, may witness kang isa, asawa mo, pamilya mo, o sino pa, judge, solicitor, kung saan ka mang lupalop ngayon naroon. Para kung sakaling mahuli ka dyan, kung saan ka man ngayon, at ipa-deport ka pabalik ng Pilipinas, ay at least may peace of mind ka na kung talagang magiging peaceful ka na. Dahil kung dalawa lang nga ang sabi ko ay sementeryo o kulungan ang pupuntahan mo. Bakit sementeryo? Eh syempre, hindi yan bubuhayin ng mga boss niya. Kung bumalik yan dyan. Kasi ilalaglag at ilalaglag talaga yan. Tuloy po tayo. Mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya na hindi na walang dumating doon ng mga sasakyan. Hindi pa raw sila nagkakausap ni Romualdez at humihingi na rin siya ng tulong kay Senate President Tito Soto para makipag-ugnayan sa dating House Speaker. Nangyari na rin ito nung si Lacson pa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nang madawit ang pangalan ni nooy Representative Ching Veloso sa illegal drug trade sa panahon ng Duterte administration. Doon, nabigyan ng pagkakataon si Veloso makapagsalita. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Romualdez. Sa ngayon, wala pa siyang sagot sa amin. Pagdating kay Ko, hindi pa raw alam ni Lacson kung nasan siya, pero lumalakas na ang panawagang i-cancel ang kanyang passport. Wala pang jurisdiction ng korte tungkol dito, pero may... Ang masama sa administrasyon ni Bonget, no, at sa kanyang mga alipores, mga appointees niya, pag ang nasangkot yung mga kalaban niya, yung mga kritiko niya, for example, si Kibuloy, si Tebis, at si Pangulong Duterte at mga Duterte, putang inang yan, mabilis pa sa alas 4 ang galawan ng mga appointees niya. Totoo. Lalong-lalo na yan kung kilala niyo yan si Remulla. At saka yung iba pang mga alipores ni Bonget, mga appointees niya, ang bibilis gumalaw pag kalaban ang nasangkot. Parehas lang mga hayop na yan. Pero pagka yung hindi kalaban, for example, Saldico, ang galaw nila ay parang galawang snail or what's the perfect example for that? They move like elephant, no? Slowly but surely. Surely na hindi hanggat maaari mapatunayan guilty ang kanilang mga kasamahan. At yung mga pinagsasabi ni Bungit na hypocrisy. Mahiya naman kayo. It's just a sugar-coated, flowery maneuver ng pananalita niya. Ganyan naman magsalita yung mga konyong yan eh. Daw. Para lang hindi mapaghalataan na sila ay kasapakat. Diba? Alam namang sabihin niya na, oh, ako guilty rin, kaya mahihiya din ako. Hindi niya sasabihin yun. Pero ito, kaya nga, ang sinasabi ko, pagkakasangkot yung mga kapartido niya at mga kaibigan ng mga, lalo na ng pinsan niya, ang bagal ng proseso. Tingnan niyo yan, inabot. Eh kung yung nangyari nga kay Tebes, di ba? Ginawa pang terorista, kansilado yung passport, hinabol talaga, relentless, pursuing na sana ay makuha na nila agad-agad. Eh kung yung Timor-Leste nga hindi nagmatigas din yun at nagkaroon pa ng diskusyon ata yun or sabi nitong si
boying na hayop na to. Na, sabi nun, nakalimutan ko na. Pero may binitawan siyang salita nun tungkol sa Timor-Leste na parang hindi naman nilait. Pero he made some comment about Timor-Leste na ganun daw ang sistema sa bansang yun. At nag-react din yung bansa, yung Timor-Leste about it. But that's another story. So, kaya ang ibig kong sabihin dito, kung nagkataon lang nakalaban to sa politiko, kritiko to si itong Saldi, yung Bicolanong gagong to, nahayop na to, putang inang to. Sorry pero pag nakikita ko yung pagmumukha nito, kung pwede lang nating may genie tayo na mag-wish tayo na sana 3 yung i-wish ko. Kunin nyo lahat ng ninakaw ng hayop na to. Una. Pangalawa, ura mismo ilagay nyo sa isang hawla. Pangatlo, wag nyong hayaang matudas agad-agad. Maging lifetime yung buhay niya para maranasan niya yung hirap. Pero tatanda siya hanggang sa ugod-ugod na siya pero hindi siya mamamatay. Ganun yung 3 wish ko para sa taong to. At isama mo na rin yan si Tambaluslos na hayop na yan. Yan, ng dalawa yan. O bakit ko nasabi po yun? Panoorin niyo yung isa kong video na nakita ko yung kung paano sila may tuturin na mag-best friend talaga yung mga dalawang yung hayop na yan. So, bakit ang tagal ng proseso na dapat noon pa kinansila yan, palipat-lipat na ng bansa? Yung bilyones na pera niya ang iral niya ngayon, ginagamit niya, palipat-lipat ng bansa. Kung wala lang pera yan, hindi yan mapagpalipat-lipat ng bansa. Siguro, yung mga kinamal niyang pera ng tao, ng taong bayan, sa bansa, ay ina-allocate niya na sa betbang Swiss account or wherever. Tulad ng ginawa ng mga Romualdez Marcos nung panahon ng diktador. Diktador yan ng ama nitong bungit na to. Di ba kinamal nila yung pera ng bayan at in-spread out nila sa iba't ibang dako ng mundo. So hindi na mahagilap. Di ba? So yan ang ginagawa nitong hayop na to. In-spread out niya, nilagay niya na yung mga yaman niya sa iba't ibang dako ng mundo. So kung ano man ang mangyayari sa kanya, kasi lahat naman tayo mawawala dito sa mundong babaw na to, yung mga pamilya niya, yung mga anak niya, ay secured na ang future at yung mga anak ng mga magiging anak ng anak niya, secured na ang future nila. Wala nang iisipin kasi mga bilyonaryo na. Di ba? So, ito. Balik tayo dito kay Pampilo Lacson, Kuratong Baleleng, Hunter, daw, di umano. Sa mga taong hindi alam yung istoryang yun. Ito ay napagbintangan noon na tumira, tinodas, at involved doon sa Kuratong Baleleng at doon sa double murder case na the Sir Corbita. Anong kasagsagan nung panahon niya bilang PNP chief ata. O senador na ba siya nun? So kaya siguro ngayon sana pag-igiin niyang mabuti dahil we are all eyes on him. Tayong mga lumalaban sa katiwalian, hindi natin yan tititigan natin yan si Lacson. Huwag po nating palampasin yung kagaguhan pangloloko niyan. Kung manloloko siya, magaling kasi yung manipula yung wording nito, taong to, mga kababayan. At kaya kung ikaw ay gullible, hindi mo titingnan, bubususihin yung mga nangyayari,
Kasi isa to sa dahilan nun eh. Kung maaari niyo yung liquidation by certification, isa sa nag-akda to ng anong yon, legislation na yon. Isa siya. So kaya nagkaroon ng karumal-dumal na mga pangungurakot na pasimplehan ng mga makakating kamay. Sabi nga ni I'll borrow the word of who's this? Attorney Vic. Mga makakating kamay daw ng mga nandyan ngayon na politiko, mga bureaucrats, hindi kontento sa mga sahod nilang mga hayop na yan. Pinakikilaman pa yung pera na hindi naman nila pera. Balik po tayo dito para mapunta tayo sa iba namang legal issue. opinion na pwedeng maghain ng petisyon para sa kanyang passport cancellation. Halimbawa, DPWH or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancel yung kanyang passport bilang pangunang hakbang. Sakaling hindi pa rin sumipot siko sa mga susunod na Blue Ribbon hearing, pwede siyang makontempt at tuluyang hainan ng arrest warrant. Pagpapaliwanagin din ni Lacson si Guteza tungkol sa credibility niya bilang witness. Lalo na't natuklasan ng Manila RTC na hindi umano real signature ng isang notary lawyer ang nasa salaysay niya. Si Guteza ay pinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa hearing na ipinakilala umano ni dating Representative Mike Defensor. Sa ngayon, suportado raw ng Senate Majority ang pagbabalik niya bilang Blue Ribbon Chair matapos mag-resign earlier this month. Una nang sinabi ni Soto na hindi lang flood control ang tututukan ng Blue Ribbon, kundi pati iba. Cut muna natin dyan ng konti. Komentahan natin yung sinabi nito. Tungkol kay Gutesa. Yung notaryong yon, mga kababayan. Ewan ko sa inyo, alam nyo, pero ako, alam ko, lalo na sa mga probinsya, somewhere, everywhere, mostly, majority ng mga provinces with this notary office, hindi naman po mismong tawag doon, you call this, yung attorney ang nagno-notary. Most of the time, ay yung mga secretary lang nila, yung mga katiwala nilang nasa office, using that stamp. Stampan nila, and then siguro yung perma dadalhin doon sa loob, and then pipirmahan lang hindi na, baka nga purge pa yung gagawin. So, kaya yan, ang ibig ko lang sabihin, mga kababayan, ang pagpanotary ni Gutesa, hindi naman nangangalugan, walang visa dahil napatunayang napeke o what. Kasi I'm just imagining, okay, nung time na yon na pumunta si Gutesa sa isang office, notary office, wala yung attorney, nandun lang yung secretary. So, anong gagawin ng secretary? Busy si ma'am, busy si sir, o yung attorney yun, madam, babae yun di ba? Ginawa niya na lang yung siguro, di yung I'm just assuming. I'm not accusing, that's different, okay? Na ginawa niya, ginamit niya yung notary stamp, ang pinirmahan niya. Kasalanan ng Gutesa yun? Wala na ba yung credibility ng tao? No. At saka nanumpa po siya sa harap ng mga senador. Yung mga senador na yon, hindi lang yun mga senador. Ng mga attorney din yun. No? And that's enough, valid na magbigay siya ng statement para i-consider na totoo. So kaya, yung sinasabi nito ni Lacson na naman, na stress out niya yon, kasi may isang interview siya na binagyan niya, hinighlight niya yung part na yun eh. So gusto niya lang palabasin, talagang wala niya yung credibility ni Gutesa. So, excuse me. Ganon. Tuloy po tayo.
pang-infra projects sa iba't ibang mga ahensya. Pabor si Lacson na tapyasan ang budget ng DPWH para sa 2026. Ay, tapyasan na talaga yan. Tungkol dyan sa budget ng DPWH. So, huwag namang isiro. Tapyasan lang. Kasi ang daming, ang tawag mo doon, yung unallocable, yung unprogram, ano pa ba? Yung isinasagasa, pinaparking, yung budget for the proponent. Ang daming dapat tawag nga ni Marcoleta ni Senator, taba. Yung tabang yun, dapat tapyasin, tanggalin na yung mga para wala nang makuha yung mga hayop na yan. Mga buhayang yan. Diba? Dahil malinaw din daw sa mismong testimonies ng dating DPWH officials na ino-overprice talaga nila ang mga proyekto. Dapat talaga tingnan mabuti at yung standard na presyo ang dapat pagbatayan, hindi yung kung ano yung dinikta ng mga district engineer o regional director ng DPWH. Pagdating naman sa ginawang pagsalaula umano sa national budget, balak din itackle ni Lacson sa Blue Ribbon ang technical malversation na ginawa umano ni Henry Alcantara. Ito ang pagpapalit ng line items sa national budget at nadawit doon si Senator Joel Villanueva. Teka lang. Napansin ko lang yung isang taong katabi ng baboy na yan. Yan si Boying at yan si Alcantara, and then itong si Bunuan na to. Huwag niyong palampasin yung taong yan. With all due respect sa ilang taon na to, itong tandang to, hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang kalam-alam sa mga nangyaring korupsyon dyan. Naging sekretary siya. Siyang namamahala. Tapos sasabihin niya, wala siyang kinalaman. Ano siya? Manhid? Incompetent? O nagkukunyari lang? Yun lang yun, no? Putang inang yan. Ginagago na lang tayo ng gobyerno, ng administrasyon nitong mga appointees ni Marcos na to. Anak ng putang ina. So, kaya, napansin ko lang kasi wala na, hindi na mabanggit. Ipatawag niyo uli yan. Pag hindi niyo yan pinatawag, Lacson, itong Bunuan na to. Tsaka yung isa niyang secretary, yung pumalit sa kanya nung nag-resign na to. May kinalaman din yun eh. Malaking posibilidad na may kinalaman yung hayop na yun. Tuloy po tayo. Humiling daw noon si Villanueva ng multipurpose building pero napalitan ng 600 million peso worth of flood control nang hindi alam ng testdaman. Una na ring pinabulaanan ni Villanueva ang mga akusasyon. Sa November 14, magpapahiring si Lacson sa oras na ma-formalize na ang kanyang election ulit bilang Blue Ribbon Chair. Hinihiling ni Lacson ang mas smooth na budget deliberations para sa 2026. Masakit man daw ang mga natuklasan sa budget, naging daan naman ito para magbusisi ang publiko at mag-imbestiga sa mga kawani ng gobyerno. Para sa agenda, Hannah T. So yan. Yan ang plano ni Pampilo Lacson. Kung totoo man na, totoo, yung mga adhikain niya, yung motibo, yung gagawin niya para naman sa bayan, sana naman Pampilo Lacson. Dahil matanda ka na rin din, may edad ka na rin, with all due respect to you. Ilang beses ka na lang tumabo ng pagka-presidente, hindi ka naman na bakit? Siyempre may dahilan yun. Ang pagiging presidente kasi, it's a given from Lord, from God. Nakatakda yan. Di ba si Pangulong Duterte? That was a true revolution. Yun ang isang tunay na revolusyon na kung saan nagkaisa yung mga tao. Totoo. Di ba? I'm just
expressing my own opinion on that matter. Dahil, kung maalala nyo, ilang beses nang tumagboto si Pampilo Lacson, hindi nanalo. Hindi nanalo-nalo. Kasi alam naman na magaling lang magsalita to eh. Seryosong magsalita lagi. Kaya yung mga tao napapaniwala niya. Kaya sana ngayon, Lacson, nananawagan ako sa'yo, nasa pagbabalik mo, dyan sa Blue Ribbon Committee yan, hayop na yan, na mga hayop na inaakusan nyo, sana ipakulong nyo na yan. Ayusin mo ang trabaho mo, huwag kang biased, para hindi ka pulaan uli-uli. Sana sa pagnilay-nilay mo ng mga nakarang araw na yon, nagmuni-muni ka, sinalsal mo yung mga istorya sa isipan mo, sana natauhan ka. Kasi lahat naman tayo matitigok. Ikaw ay baka malay natin, matanda ka na rin, isipin mo na lang yung iiwanan mong ligasiya daw. No, hindi na lang para sa iyo, para na sa mga apo mo, mga anak mo, sa mga mga taong nasa paligid mong mahalaga sa iyo. No? So kaya, kung ako sa iyo, gawin ko yung tama. Kung gusto nyo, mo, at mga kasapakat mo dyan, na laging ang narinig natin na, ito ang ligasiya ng presidente, anti-corruption. Kung gusto nyo talagang paanuhin yung naratibong ligasiya ng bungit na yan, ipakulong nyo si Tambaloslos. Ipakulong nyo si Saldico. Ipakulong nyo yung mga baboy, buwaya, buwetring nandiyan dyan nakaluklok sa kamera. Kung gusto nyong maging ligasiya ni Marcos yan. Pero hanggat hindi nakulong yan, si Saldico at yang si Martin Romualdez Tambaloslos na yan at kanyang mga alipores, yung lalong-lalo na yung mga nandiyan dyan sa yung mga unang nasa appropriation committee, si JJ Suarez, si Dong Gonzales, at si Kimbo, at sino ba yun? Marami sila. Mga naging cronies ni Romualdez Tambaloslos. Kung gusto nyong maging ligasiya talaga yan ni Marcos, ilang taon na lang, bababa na din yan. Unless nag-ayaw niyang bumaba, gawin niyang yung ginawa ng tatay niya. Wala namang forever eh. Bababa at bababa, maalis at maalis yan sa posisyon. So kaya, ipakulong nyo si Tambaloslos. Unang-una, ang ulo ng mga pugitang yan, maliban na lang kung may ulo pang isa, 2 ulo, 3 ulo, nasa Malacanang siguro. Pero pag hindi nyo yan pinahulong, hindi nyo pwedeng sabihin, i-claim, o ibigay yung credit kay Bongit na ligasiya niya yung hayop na yan. Punta po tayo sa isang topic natin. Kaya naman, itong si Senator Marcoleta ay may statement na naman na sana gawin ng tama. Alam niya naman natin, ito talagang matindi dito si Marcoleta. Kung napunta pa nga, nakapasok nga si Attorney Vic, ay siguro sarap nung ang gandang panoorin ng Senado. Ay daw pa natin. Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kaya kikita ko lang kanina,
Ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Nauna yung mga Diskaya. Nauna yung Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na umano ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? O dito tawagin niyo yung ombudsman. Yan ako nagsabi, nataon tinatanong. Yun ang ano, no? Hindi, ang itanong mo dyan, bakit naging kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong makasama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower din, kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po, Sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan, di ba? Yung natirang na nandun, mahigit silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila sinabi, hindi po totoo. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan, di ba? So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, ang akala nila ngayon, hanggang ngayon sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Yung ulit yun na sinagot yan, Sen. Para bagang nag-aabogado na kayo. Ang pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Isang araw sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Tama ang sinabi ni Senator Marcoleta. Ang galing. Ito lang masasabi ko dyan mga babayan. Ito po. Ang pagkakaiba po kasi ng mga Diskaya dun sa mga district engineer. Ang tao kasi emosyonal ngayon, galit sa mga nangyayaring korupsyon. So kaya, itong mga Diskaya, kung let's say, pagpalagay nyo na hindi ito nagpa-interview kay Corina Sanchez at kay Julius Babaw at wala silang mga binunyag na pinagmalaki nila yung yaman nila. Sa palagay nyo kaya, magagalit yung taong bayan sa kanila ng ganito kagalit? Kasi, yan ang tanong dyan. Kung tingnan yung pagkakaiba, hindi lang naman na bulgar eh. And saka lang lumabas yung mga helicopter, chopper, aeroplano ni Saldico. At rin si Tambaloslos. Diba? So kaya, sana nga, ito yung tutukan nila. Itong mga
Diskaya. Kasi marami po silang ibinulgar. Marami pong pinangalanan. So nasa sa mga senador na lang, investigador, kamera. Huwag na yung kamera kasi nandun yung mga buhay at baboy na buwetring nag-involve. Sana, imbestigan nila, i-summon nila yung may ledger daw to eh. O di pakuha nila yung ledger. Di ba? Ang problema, baka kasi, kaya ayaw nilang ituon yung spotlight sa mga diskaya. Kasi, baka may tatamaan na nerves. Sabi nga ni Mayor Magalong, baka may ma-struck na nerves. Kaya nga siya, di ba, kung naalala nyo, umalis sa ICI ba? Yeah. Si Magalong. Dahil he struck a nerves daw. Someone. Maybe, more than one. So kaya, hindi tinututok yung attention sa mga diskaya. Dahil baka may nasa likod na may tatamaan talagang matinding ebidensyang mabulgar ang mga diskaya. Alam na natin yun kung sino. Walang isa na doon si Tamba. Dapat yung Tambang yan, makulong talaga yan. Sabi nga ni Mayor Magalong din, dapat pag hindi yan nakulong, wala nang tiwala, hindi babalik ang tiwala ng taong bayan. Kaya sana naman, imbestigan nila yung statement ng mga diskaya at dig up pa nila ng malalim. Pasumon nila yung ledger na yon, ipakuha nila. Pero sana hindi nasunog kasi ngayon ang nangyayari, may liquidation arsoning na. Sinusunog na, di ba, nung isang araw lang, sinunog na yung isang parte ng building kung saan may mga ebidensya ng, syempre, hindi naman nila sasabihin yun na, yung nasunog yung malaking bahagi ng dapat ay ebidensya na. Sasabihin nila, ano lang yun, mga superficial lang. Hindi importanteng dokumento. Di ba? So kaya, balik tayo kay Senator. Ang galing nitong taong to. Tulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan. At hindi po nila pera yan. Gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasapanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Ang sinasabi ko, Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila. Dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila. sila lang ang nagbulgar, nagpangalan ng napakadaming tao. Putang inang yan. Bobo at tanga. Sinto-sinto lang at walang utak ang hindi makaka-pick up sa mensaheng yun. Isipin mo. Isipin po natin. Ikaw o ako, pagpalagay na ako si Curly Diskaya. Hindi ko papangalanan yung mga taong yun. No? At papangalanan yun, edi gagawa ako ng napaka raming kalaban, kaaway. Wala na akong katahimikan sa buhay ko. Diba? So, ibig sabihin lang po nun, mga babayan, may malaman talaga yung binitawan ng mga diskaya. Nasa mga investigador na lang, nasa kay Lacson na lang, kung saan niya dadalhin yung direksyon. Kung ililisin niya kay Tamba o dadalhin niya kay Tamba. Dahil nga nung nakaraan, medyo na nadadala na kay Tamba, nagkaroon ng palitan ng posisyon. And then eventually, dahil napipressure siya, nag-resign kunyari. Double purpose na yung pag-resign niya para iligtas niya yung best friend niyang si Soto. Na alam naman natin, na kumpare ni Tambaluslos.
Di ba? Oh, balik tayo dyan. Hindi ko maintindihan yun. At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isuli ang kanilang Yun ikinulimban. na nga po, oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection. Hinahanapan sila nung Hinahanapan nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. Ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat. Hindi nyo gusto talaga na mahuli yung Sana rin, yung ulo ng pugita. Na-project sa tingin ng tao na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila. Ganito lang yan, ang tingin ko dyan mga kababayan. Yan mga Diskayang yan ay magiging scapegoat o sacrificial lamb ng mga taong nandiyan dyan. Mga involved, lalong-lalo na para malihis yung atensyon, parang yun si Napoles. Yung mga madalaking buhaya na nakinabang dun sa pork barrel nun, nakaligtas. No, kamayailan nga lang napawalang bisa na itong si Enrile. Hindi ko sinasabing guilty siya, pero bakit wrong timing yon para sa katangan ng putang yan. Anak ng putang ina. Pinakawalan yung isang matandang manlulokong manggagamit na self-preservation hustler, master of self-preserving himself from Adam time. What I mean is yung panahon ng ama ni Bungit hanggang ngayon, kung saan siya safe, doon siya. Yang si Enriling yan, so makabila. Namatay na. Ay, hindi, buhay pa naka-oxygen. Sana ako kay Enrile, pero siguro ulyanin na. Ay, mamatay na din siya, ay sabihin niya na yung mga buong katotohanan sa mga pangyayari sa bansa. Kung ano man ang alam niya. No. Ibig sabihin lang kasi, kaya ayaw nga nilang, bigyan nila ng witness protection program, ipasok nila yan, yung mga Diskaya. Yun lang naman Pero ayaw. Bakit? Siyempre, pag tinuon yung attention sa mga Diskaya, sabi nga ni Chavik Sison, yung mga Diskaya daw po, di umano, sila din yung mga kontraktor dyan sa Ilocos kung saan ang lungga ng mga Marcos. Di ba? Oh, ano pa, martilyon na lang natin to. I don't know. Let's go. Carry on. Para palabuin ito Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganon. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganon, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Tama. Yun ang aking plano. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, absolutely. pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga Diskaya ay meron kayong pananagutang sibil. Siyempre, At sinabihan kulong. kayo na ito ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Ang dapat ninyong ibalik. Tama. Yun na. Oo. Yun na. Kaya, tama yung sinabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Excuse me. Punta tayo sa isang topic natin. Ito naman, panoorin muna natin kung paano maging double standard itong mga hayop na to. Itong si E.S. Bersamin, nagbigay ng statement na daw di umano na bago maglabas ng SALN, kailangan may consent muna doon sa taong may-ari ng SALN. Oh, that's true naman. May valido yung rason. Pero ang tanong, paano kaya kung kalaban nila ang nasa dihadong posisyon na hihingan ng SALN? Ganyan pa kaya ang magiging pronouncement ng mga hayop na to?
Panoorin po natin. Yung tungkol sa SALN, meron kami mga sinusunod na guidelines. Dahil kahit na sinabi doon sa konstitusyon na should be a public document, we presume na a public document can always or should always be accessible to the public. We cannot just allow the indiscriminate freedom to access this SALN. Kasi malalagay sa alanganin ang boss mo, hayop ka. Utang ina yung mga hayop kayo, boss mo yan. Mga Marcos yan. Malalagay sa alanganin. Di ba? Huwag na natin ano dyan, puro kalokohan lang naman ng IAS na yan. Panoorin natin yung isang si Congressman Elijah San Fernando. Kasi ang ganda ng binitawan nito noon. Yung pagsabi niya dun sa tawag mo dun? Yung pagulungin daw yung mga ulo ng mga buhaya, baboy na nabuetring kurap dyan sa kamera. Ito, panoorin po natin to. Teka. Teka lang. Yan. Okay. Ayan. Okay. Ayan, panoorin po natin to. Ang ganda po nitong mga binitawan nito. Thank you, Congressman Gonzales. House Resolution number 88, Congressman Elijah San Fernando. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, distinguished colleagues, mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nanonood ng umaga po. Mga kontraktor naman, mga opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad, kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Just last July, Mr. Chair, we saw families in Malabon, Bulacan, Pampanga, and Laguna wading chest deep in flood waters. Children could not go to school, workers could not report to their jobs, and families lost everything they had built. Just as we thought na tapos na ang paghihirap ng ating mga kababayan, noong mga nakaraang araw lang, nilubog na naman ng baha ang iba't ibang lugar sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City. This is the lived, recurring reality of millions. I speak today, Mr. Chair, to enjoin the House to act expediently on a matter of grave importance. The repeated failures and anomalies that plague our country's flood control programs and initiatives. Taon-taon at trilyong pisong halaga ng kapalpakan at katiwalian ang ating pinag-uusapan. Over the past few weeks, Mr. Chair, we have been exposed to a barrage of information about these programs, the contractors and the politicians linked. Amid the noise, let us stick to the essentials. In 2025 alone, a staggering 308.32 billion pesos has been allocated to water resources development and flood control programs. For context po, kung may Department of Flood Control, ito ang magiging ikatlong pinakamalaking cabinet level agency ng gobyerno. For the 2026 NEP, the flood control budget is 274.93 billion pesos. If there is corruption, Mr. Chair, we are talking of corruption of the grandest kind. Yung mga nagdaang issue at aligasyon ng korupsyon, mani lang sa daang bilyong pondong tinangay sa mga ghost flood control projects. The effects are no less grand in their severity. The past July monsoon and tropical cyclones affected over 4.67 million individuals, displaced more than 309,000, damaged 2,975 homes and 310 infrastructure facilities, killing at least 26 people. These are not mere statistics. We are talking of an estimated 4.85 billion pesos in infrastructure losses and 712.4 million pesos in agricultural damage, not to mention the unquantifiable cost of human life. Beyond these numbers,
The anomalies and failures of flood control are worth looking into because of a simple reality. Sana po nakikinig yung mga kontraktor, yung mga politiko na sangkot dito. Kapag palpak ang flood control, ang ordinaryong Pilipino ang unang nasasaktan. Kapag bumaha, di naman ang mga mayayamang engineer o mga politikong senador o congressman o mga kontraktor na nakatira sa kanilang mansyon o gumagamit ng dose-dose ng mamahaling SUVs ang naghihirap. Ang naghihirap po ay tayong mga manggagawa at ordinaryo. Tama. Tayo ang mas madaling nagkakasakit, mas madaling nasisira ang bahay. If the state fails in guaranteeing adequate protection from natural disasters, it is failing in its basic duty to protect the most disenfranchised in our society. Ghost projects, kickbacks, substandard engineering, ang dami na pong pangalan. No matter the form it takes, we are asking to end this vicious cycle of incompetence and corruption. We are insisting that every death linked to flooding is a preventable death. The oversight function of Congress compels us to ensure that the executive is performing its duties in service of the Constitution, which asks us to protect the right of the people to a balanced and healthful ecology and reduce social, economic, and political inequalities. Kung may kailangang managot, Mr. Chair, panagutin po natin kahit sino pa po sila. If we wish to restore the trust of the people in our government and its institutions, we are compelled to act and to act now. Looking forward, Mr. Chair, we hope that this is the beginning of a conversation about climate resilience and the reforms necessary to equip all Filipinos as we brace for worsening natural disasters. May we start at accountability and end with foresight. We thus offer House Resolution number 88 for the consideration of this House. Muli po, sa mga manggagawang ordinaryong Pilipinong nakikinig, magandang umaga, maraming salamat. At sa mga kontraktor, mga politiko na sangkot sa mga maanomalya na proyektong ito, nawaho ay gumulong ang inyong mga ulo. Maraming salamat po, Mr. Thank you. Galing. Fernando. House Resolution number 1. Di ba? Ang galing ng kanyang talumpati, mga kababayan. Yun ang isang galing sa puso na paglalahad ng kung anong kasalukuyang perdisyon na ginagawa ng administrasyon ni Marcos. Lalong-lalo na ng kanyang pinsan na yan. Diba? Gusto ko lang sabihin na ang mga ganyang klaseng tao, wag po nating i-set aside. Kailangang i-praise po natin sila para lalong maging inspirado na ipagpatuloy at i-spread po natin yung mga ganong mga pananalita. Dahil importante pong marinig ng mga ordinaryong tao na may mga personalityng nandiyan na mabubuti pa naman, nandiyan sa kamera ngayon na naninindigan. May mga paninindigan, hindi yung tulad ng iba na walang imik, lumilihis yung mga testimonya. Ibig sabihin, marami dyan may mga artista pa nga May mga artista pang walang kaimik-imik. Nakakapagtaka. Ba't kaya sila walang imik? Siguro, isang dahilan dyan, nakikinabang din sila. Pangalawa, takot. Takot magsalita kasi ayaw madamay, baka maputulan ng gripo. I'll borrow the word of Mayor Magalong na naputulan ng gripo, wala nang sustansyang papasok sa kanila. Ibig sabihin, wala nang budget yung distrito nila. O wala na silang makukuha. Wala nang may sa mga bulsa nila, di umano. Pag magsalita sila. Kaya hawak sila. Pangatlo, kasapakat sila ni tambalos-los. Ganun lang yun. Hawak sila sa leeg ni Tamba. So hindi sila makapalag. Konting galaw nila, hilahin sila. Maliban na lang dun sa mga ibang congressman. Yan si Barsaga, si Lebes,
Congressman ba yun si Libeste? Yeah. Tama. Pumapalag. May mga bayags. Hindi sila natatakot. And then, yung isang yan, si San Fernando. Di ba? Totoo. At marami pang iba dyan sigurado na tumatiming lang. Sana tumatiming lang yung mga yan. At may mga panahon in the future, soon, hopefully soon, na magsalita at lumabas manindigan ng mga taong yan. Dahil kailan pa kayo maninindigan pagka drain na yung kaban ng bayan? Wala nang pera at lugmok na rock bottom ng Pilipinas. Maawa naman kayo sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga hikaos talaga. Maawa naman kayo dun sa mga walang makain sa isang araw, walang pagkainan. Ibig sabihin, pati walang plato, walang mesa, walang bahay, kasi sobrang kahirapan. Sobrang kahirapan nila na binubulsa lang yung mga budget, yearling budget ng mga buhaya, baboy, buwetre na nandiyan ngayon sa Senado. Sa Kamara, majority, I don't know, sa Senado we will see. We'll see, for sure. Nakinabang din yung ilan dyan. Mas pare-parehas lang mga yan. Kasi kasalanan natin din eh. Yung mga tao, mga ututo, mga bobo, mga sad to say, I'm sorry about the word. Yung mga bumoboto sa mga gagong yan, sila din na may kasalanan. Nabigyan lang sila ng konting ayuda, 1,000, 2,000, 5,000, konting ayuda, nabilog ng utak, binoto na yung mga buhaya, paulit-ulit na lang sa posisyon. Ilang taon lang nasa posisyon, walang pinagbabago yung kanilang distrito, pamumuhay, pero yung bahay ng kanilang mga congressman, mayor, pati na ngayon yung mga barangay captain ang gagara na ng mga bahay. May mga kanya-kanya, ilang sakyan na, air condition ng lahat, ng parte ng bahay. Tapos yung mga nasa distrito, constituent nila, butang yun, sad-sad pa rin ang buhay. Ayop. Anak ng putang ina. Kaya, okay. Panoorin pa natin yung isang video nito ni San Fernando. Kasi maganda yung kanyang mga lengguwahe, paninindigan niya. Hindi tulad ng ibang mga walang kwenta dyan na mga tahimik lang kasi hindi pa naapektuhan siguro yung buhay. Parang yung mga ordinaryong tao, yung mga middle class na mga walang pakialam. Tanungin mo, anong pakialam mo sa anong masasabi mo sa nangyayari sa korupsyon ngayon sa Pilipinas? Sasagutin ka. Totoo. May mga kaibigan ako, pakilala ako dito sa trabaho. May mga makamarcos na ngayon ay hindi na makamarcos kasi natauhan na. Meron ding mga Duterte na talagang hanggang ngayon Duterte at isa na ako doon. Yes, I am one of them. Solid ako. Hindi dahil idolo, panatiko, o hindi dahil naniniwala ako sa pinaglaban noon ni Pangulong Duterte at hanggang ngayon. Kung sakali, tulad ng sinabi ko sa ibang vlog ko, panoorin nyo na lang kung gusto nyo. Kung sakaling ang karakteristik ni Pangulong Duterte ay nasa kay Marcos, ibig sabihin, kung hindi korap ang administrasyon na to, yung ginagawa ni Marcos Jr., kaya niyang gawin yung mga nagawa ni Pangulong Duterte noon, na linabanan yung mga oligarko, binangga niya yung lahat ng mga drogista o drug lord, narco politician, at marami pang iba na pinaggagawa noon ni Pangulong Duterte. Hindi ko na lang maalala, pero ang dami, sa dinami-dami, hindi na maalala. Sigurado, ipipraise din natin si Bungit. Pero sa kasamaang palad ni
Siguro yun yung hindi katiting. Walang binatbat si Marcos. Magaling lang magsalita yan eh. English ng putang inang hayop na yan. Anak ng putang ina. Pero, ang nauuto niya lang talaga, yung mga taong believe sa mga taong nag-English. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Tama ka po dyan, Pangulong Duterte. Yung mga taong believe sa drug addict daw, di umano. Sabi ni Pangulong Duterte. Ano pa? Tuloy po natin. Dahil itong ang sinasabi ko, balik tayo dito kay San Fernando. Dahil kinontra niya nga yung pinakita kong video kanina, itong si Bersamin, na double standard na hayop na to. Isang alipores to. Ano? Hindi yan. Ito. So, nanindigan na naman tong si San Fernando. Na dapat lamang payagan ang paglalabas ng SALN ng mga cabinet official for legitimate purposes. Kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Magandang gabi po sa inyo, Congressman. Magandang gabi po, Ma'am Corina. Ay, sorry. Opo, ano ba ang kabati-batikos dito po sa mga pahayag ni E.S. Bersamin? Teka. Sorry. Teka lang, San Fernando. Hindi ko na-play yung... Yan. Oopsie. Mali. Ayan. Sorry. Yan. Okay. Okay, tuloy tayo. Ni Executive Secretary Bersamin, puro palusot ho kasi. Pagtungkol doon sa paglalabas ng SALN. Ano po napakalinaw ng nakasulat sa batas natin sa RA 6713. Tama naman. 8. Lahat po ng mga public officials mula sa highest position of the land up to the simplest job in the government, they are required to disclose their statement of assets, liabilities, and net worth. At tama po. Nakasulat doon na for legitimate purposes. Kung gusto na makita at mabusisi ng mga tao, ng mga manggagawang ordinaryong Pilipino, yung SALN ng mga public officials natin, dapat ilabas na. No ifs, no buts, no excuses. After all, public office is a public trust. Ito po yan, pribadong posisyon na nagme-merit ng privacy. When public officials entered public service, yung buhay, yung personal na buhay ay isinantabi. So, nakabukas ngayon, nakabuyang-yang sa mamamayan yung buhay ng mga public officials. Mula po sa congressman, senador, hanggang sa presidente ng Pilipinas. So, sabi ni E.S. Bersamin, puro palusot lang po yan. Dapat ilabas ng SALN. No ifs, no buts, walang conditionalities. Pero sino po ang magdedesisyon yan? Kung yan po ay nasa batas at sinasabi po ninyo, ergo na hindi sumusunod sa batas ang Malacanang o ito pong kanilang bagong paraan para mag-apply, para makita ang SALN ng isang public official, sino po ang magsasabing yan ay illegal at dapat yan ay baliktarin? Nasa kapangyarihan po ng ombudsman yan, sa totoo lang, na i-enforce kung ano ang nakasulat dito sa batas. Tanod bayan nga po ang tawag sa ombudsman So kaya wala pong dahilan ang Malacanang, si Executive Secretary, mga cabinet members and PBBM para hindi ilabas yung statement of assets, liabilities, and net worth. Nakakatakot lang po throughout the years, ang daming naging interpretasyon sa kung ano nakasulat sa batas. Napakalinaw po niyan Yung RA 6713 at actually nasa saligang batas po natin, Article 11, Section 17. Cut ko ng sandali dyan, mga bayan. Reaction natin to ng bagya. Para sa akin, ang SALN na yan, ang Statement of Liabilities and Net Worth, ay sa palagay nyo, kung ikaw ay magnanakaw, ilalagay nyo ba lahat ng detalye dyan?
Hindi. Tanga ka kung ilalagay mo lahat ng ninakaw mo doon. Di ba? Halimbawa, ikaw si Tambalos-Los. Sabihin na natin bilyonaryo na siya dati pa. Eh, syempre naman, marami siyang nakulimbat ngayon. For sure. Ilalagay mo ba yan sa salin mo? Syempre hindi. Kaya mahilig sa maleta eh. O maleta, punta din siya sa ibang bansa, dala-dala yung maleta niya. Kasi may ano siya eh, may sarili siyang eroplano. Hindi naman yun i-check ng immigration or sa airport pagka may dala siyang maleta. O baka punta na siya dun sa mga bahay niya sa iba't ibang bansa. Ibinaon niya na yung maletang pera niya, yung mga basura na kulimbat niya. Ganun lang yun. Kaya yung salin na yan, para sa akin, baliwala yan. Ang dami ngang mga suportadores nung mga CPP, NPA, NDF na yan na naglabas ng mga salin daw kuno. Ang lalakas ng loob nilang magano kasi nga, ang sabi ko dyan, sa akin opinion lang mga kababayan, mga katinig, hindi nila ilalagay yung mga nanakaw nila sa salin nila. Na kailangan niya i-disclose yung statement of assets, liabilities, and net worth as provided by law. Ayan na nga po, nakasulat na sa batas. So wala nang excuse. Pero in the recent, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon na hindi daw automatic na dapat i-release sa publiko. Kung may concern, Ma'am Corina, doon sa sinasabing privacy, pwede namang i-redact yung mga address, halimbawa, yung mga personal na mga impormasyon diba? na maaaring baka. Pwedeng i-redact. Ibig sabihin, pwedeng bawasan, baguhin, i-rectify nila, itama nila, sa paningin nila itama. Dahil kung ilagay nila lahat, mali yun. Kasi mabubuko sila, matutuklasan sila. I-redact. Anong silbi niyan? Putang inang yung hayop na yan. Anak ng putang ina. Only in the Philippines. Naniniwala ako sa Data Privacy Act. No, kasi hindi naman talaga kailangang ilabas mo sa publiko mo. Pero pagdating sa mga buhaya at hayop, baboy, mangamkam na yan, dapat hindi maging issue yung salin dahil kaya nilang doktorin yan. Sa panahon ngayon, nasa makinarya, kanila ang makinarya, kaya nilang pagulungin yung mga gusto nilang pagulungin para mag-fit in sa mga gusto nilang agenda na pagtakpan, cover up, at kung ano pang kalukuhan. Ganyan lang yan. Sino kaya sira na ang tiwala ng taong bayan sa kanila? Wala na yan. Natatakutan ng ating mga public officials na baka nga daw dumugin sila. But after all, babalik tayo doon, Ma'am Corina, sa punto na wala ka naman dapat ikatakot kung wala kang tinatago. Kung ang yaman mo ay nakuha sa legal na paraan, wala ka dapat ikatakot. At kung tingin mo, yung yaman mo ay nararapat o pantay doon sa sinasahod mo bilang public official, i-release nyo na yung salin. Wag na dapat maraming sinasabi. So that answers the question doon po sa issue ng baka ma-weaponize o kaya magamit po sa masasamang intensyon. That's the truth there. You hit the nails on the head, Corina. I-weaponize lang yan ng mga nandiyan dyan, yung mga naghaharing uri na yan, mga alipores, appointees ni Marcos, na para gamitin sa mga kalaban nila. At sino yung mga kalaban nila? Siyempre, yung mga Duterte at kanilang mga kaalyado, i-weaponize sa pamamagitan ni Boying Rimulya. Boom! Tapos ang mga kalaban, uunahin dyan si Sara Duterte, susunod dyan yung mga si Bato at kung sino si Bongo, kung sino-sino pa, lahat ng mga kritiko. I-weaponize, gagamitin as a tools yung salin. Pero yung sa kanila, i-redact. Kaya nila, nagkagaguan na lang tayo
at uto-uto, bobo, tanga ang maniniwala sa mga pinagsasabi nitong mga gagawin to. Wala na yung si Remulla. Ang impormasyon tungkol po sa SALN. Ngayon, hindi kaya pumapaloob po itong ginagawa nila ng mga gate, mga hakbang para hindi po umabuso ang publiko. Pumapaloob sa implementing rules and regulations ng pag-apply ng batas. Yes, posible po yun, Ma'am Corina. That's one way of looking at it. But then again, pupunta nga uli doon sa espiritu ng batas, kung ano nakasulat sa batas. And that is for the public to access documents pertaining to the assets, liabilities, and net worth of public officials. Kasi, alimbawa, Ma'am Corina, sasabihin nila, pwede namin i-release itong SALN namin. Basta nag-request ka. So what's the difference na i-release mo na lang yung SALN mo? Di ba? Halimbawa ako, nag-request ako. Ang tsaka huwag niyong i-redact. Assets and liabilities net worth ni ES Bersamin, say for example. At nandoon naman, nakaredact naman yung mga personal na impormasyon. Yung mga dapat i-redact, subject to data privacy sa batas natin. Okay lang yun. Halimbawa, i-redact nila yung, kasi yung subject to data privacy act, yung address, yung full name, or ballard lang yun. Yung mga sensitive matters. Pero yung amount siguro nung wag nilang i-redact yun. Kasi kung i-redact nila, and for sure, I'm sure, i-redact nila talaga yun para hindi sila mabwisto. Puta. Sila. Especially yung si Marcos. Kaya pumipurmeno sila nagcambio sila. Ano pa? Nakakuha ako ng copy. If I share it to my constituents, kasi diba, tinanong ako ng constituents ko, ano ho ba yung nilalaman nung nirequest nyo na SALN? Mababar ho ba ako na hindi ipakita kung ano yung nirequest ko na dokumento? So the same logic applies. So ano pa ba, bakit naglalagay ng napakarami na mga balakid o mga harangin nga, sinabi nyo na ho, para agad na ma-access ng public itong statement of assets, liabilities, and net worth. Kayo po ba'y naglabas po ba kayo ng sarili nyong SALN? Yes, Ma'am Corina, naglabas po ako. Isa po ako sa mga nauna na naglabas ng SALN. And yan po, bilang pagpapatunay doon sa advocacy natin. Kasi sinasabi, di ba, transparency. Kaakibat po ng transparency, willing ka na mausisa ng taong bayan kung ano nakasulat doon sa SALN. And I am more than willing na maimbestigahan, mausisa, malaman ng mga tao, paano mo ba yan nakuha yung assets mo, Representative Eli? Paano ka ba na nag-come up sa ganyan na net? Alam nyo mga kababayan, kung sino man mga nakikinig dyan at makakapanood nito, kung ako'y masusunod lang, ang uunahin ko dyan na palabasin ng SALN at bantayan yung SALN, unang-una, si Tambaluslos. Pangalawa, yung mga nandyan sa yung committee ng appropriation, si JJ Suarez, si Kimbo, si Dong Gonzales, si Abante, at putyang anak ng putang ina. Tama ka, Pangulong Duterte. Yung si Paduano at yung Fernandez, si Dan Fernandez, si Google Boy. Yun ang akala nila, nakaligtas, safe na sila dahil hindi sila nanalo, wala na sila dyan ngayon sa Representatives House. Okay na sila. Sana i-require nyong mag-submit ng SALN mga hayop na yun. Anyway, as I said, mag-submit man ng SALN yung mga yan, sigurado, redacted and na doktor na yan. Na iniba-iba na para hindi sila mabesto. Sabi ko nga, kung magnanakaw ka, ipapakita mo ba yung mga ninakaw mo?
kabubuhan na lang. Ipapakita mo yung ninakaw mo sa salin. Anyway, so tuloy tayo dyan. Ganun din naman po yung esensya kasi nung ginawa po itong sa RA 6713 at yung particular na provision sa pagdi-disclose ng assets ng mga public officials, ang goal po nito ay para ma-preempt, mapigilan yung korupsyon. Kasi nga, dahil usisa yan ng taong bayan, yung mga yaman mo, edi mapipigilan ka ngayon na gumawa ng kalokohan. Okay. So yun lang naman, esensya at spirito ng batas eh. Opo. Maraming salamat sa inyo. Tama. Maganda. Magaling talaga tong batang to. Palakpakan natin. Palakpakan. So, yan. Ito, may future tong taong to. So, sana, let's give him the credit to where the credit is due, which is due to for him. No? Ibig sabihin niyan, kasi ito hindi naman to pinklawan. Sa pagkakaalam ko, hindi naman siya loyalista. I don't think so. The way he spoke, the way he expressed himself, yung mga pronouncement niya, I don't think he's a loyalist. Hindi naman siya DDS. Hindi naman siguro siya liptes. Yung mga makakaliwang CPP and PNDF na yan. So, pero naninindigan siya para sa taong bayan, para labanan ng korupsyon. So, dapat dumami pa ang mga tulad nitong taong to. Sana naman, we hope and pray na dumami pa sila para tuloy yan ng masugpo ang mga kawatan dyan sa bansa. So, hanggang dito na lang tayo, mga kababayan, mga katinig. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, sana po pag nakita nyo to, mag-subscribe po kayo at i-like nyo na rin po ang ating video para po masaya. Hindi naman po ang layunin natin dito magpasikat po, hindi para ay makadagdag po tayo sa mga nagsisigaw at nagbibigay ng kanilang mga hinaing para labanan ang katiwalian dyan sa Pilipinas. Nakadagdag kahit sa mamunting paraan natin, makadagdag tayo sa mga lumalaban. Kasi isang beses lang naman tayong mabubuhay. Isang beses lang naman tayong mamamatay. I don't know about the others. Kasi may mga namatay na nga pero nabuhay uli. Pero kawatan pa rin nung nabuhay uli sila. Sino ba yung... Si Rimulya. Hindi ba naman namatay? Nagka-leukemia daw at kung anong naramdaman. Cancer or whatever. Pangalawang buhay na daw yan. Putang inang yan. Pangalawang buhay mo na, Rimulya. Magbagong buhay ka na. Putragis ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa dahig si Pangulong Duterte. Due process ka pa. Hayop ka. Sana... Kung hindi dahil sa'yo, wala sa daig si Pangulong Duterte. But that's another story. Nakatala na ang markado ka na, ang pangalan mo sa istorya. Liyan ang legasiya mo, Rimulya. Pinakulong mo ang isa sa pinakamagaling na presidente sa bansang Pilipinas ever live. Ipinatapon mo sa ibang bansang hayop ka. Anak ng putang ina. So, kaya yan ang legasiya mo. Kaya kung kunin ka man ni San Pedro, I'm sure hindi ka pupunta doon. Yan ang iiwanan mo sa pamilya mo, sa mga maaalala sa tao, ng tao sa mga pinaggagawa mong kabulok-bulukan dyan sa Pilipinas. Anyway, hanggang dito na lang tayo. Tayo'y magpapaalam na at sa susunod uli mga kaibigan. Kung mga katinig, kung sakaling hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe po para tuloy-tuloy ang ating talakayan sa mga susunod na video. Muli, ito si Xiong, yung katinig. Maraming salamat po sa panonood. My God, I hate drugs.
drugs and criminality must stop. Kasi galit talaga ako. I am mad. No excuses. Hindi ko masikmura. I'm very sad na may maraming mga police sa gobyerno na involved sa drugs. Itong mga bugok, I'd like to name publicly. There are so many validations. General Marcelo Garbo, he was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Lu, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tinio, former QCPD director. Would like to talk to them, but certainly I would expect the police commission to do their thing. Imbestigahan ninyo ito at huwag ninyo akong bigyan ng sarsuela na hanapin ninyo ang totoo. And I said, I have this sacred obligation to the Filipino people. Law and order of this country. At huwag kayong sumali niyan, baski police kayo, baski official kayo, because you will place yourself in the line of fire. Huwag ninyong sirain ang bayan. I've been warning everybody, do not destroy my country. Do not destroy the young people of this country. Let me be very, very clear. Campaign against drugs will continue. I have called upon the armed forces of the Philippines, Air Force, Navy, Army to help in the campaign. It's going to be a dirty fight. It's going to be a bloody fight. I am not apologizing for it. Lahat, even the international community, lahat na magdisgrasya, magkakaso, anumang kaso, under the revised penal code, in the fulfillment of your duties as public authority, mine and mine alone, I assume full legal responsibility for it. Huwag kayong matakot basta sa tama tayo. Just observe the law. Shoot first. Only when you think that your life is in danger, there are laws to be observed before you do it. And that is retribution. Magbayad ka sa kasalanan mo. Ngayon, rape with homicide, nakakalabas. Diyan sa EDSA, harap-harapan, nag-kidnap ng tao, anak ka lang. Para naman siniswerte talaga. Let's say kayo. Inaabuso ninyo ang Pilipinas. And I will not go for it. Huwag ninyong lukuhin ang bayan. Kasi hindi ako papayag. The coming serious problem of the country, terrorism. Communist Party of the Philippines. These are the things I cannot really swallow. There will always be a time for reckoning, and it will come. Stay lang kayo. I hope that we would have a brighter tomorrow, our children safe from being harmed. The criminals have hijacked. They have taken over the public streets and public places. Ang ating mga anak, hindi natin na makapasyal. We have to remove that fear. Let us transfer that fear in the hearts of the criminals. Balang araw, bababa rin ako dito sa posto. Makakalimutan rin ako nito. But let me leave you a message that is very important and would spell the difference between progress and development and maybe a failed country in the end if we do nothing. Ako po ay nagsasabi sa iyo ngayon, dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, if we cannot stop corruption, this government, our country, will never develop. Maski ibigay mo sa isang tao yung termino ng presidency for 5 terms. Pagpagulong pa tayo after me, or it worsens after me. At if we cannot stop corruption, kawawa talaga.